ang bawat isa. Ang usapan natin po ay nagalak sa Panginoon. Napakaganda po ng tema natin sa mga ito is all about joy. Sino po yung masaya sa mga ito? The question is, sino yung nagpapatibok ng puso mo ngayon? Sino yung nagpapakalak ng puso mo sa mga yung aking sweldo? Yan, ang tema po natin sa buwan ito ay tungkol po sa kagalakan po. Source of true joy. Ito po yung tema natin sa buwan na ito. I believe, mga kapatid, naniniwala po ako na kung mayroon pang Jesus sa iyong buhay, ang iyong puso ay nakagalak. Katulad po ng inawit natin kanina, yung kagalakan po sa Panginoon ay kailanman ay hindi mawala. Kung titignan po natin yan, yung lalaki po ay sa sobrang kagalakan niya ay napakalusuro po siya ay nanalo sa loto. Ito lang po. Siguro mapaalam po yung story time natin, tapos conclusion ng tapos na. Meron po isang tao na siya po ay nagtatrabaho sa isang pabrika. Ito po ay isang testimony po ng isang Kristyano na siya po ay nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay isang ordinary empleyado lang po ng isang pabrika sa Pilipinas at ang kanyang sweldo ay minimum wage na po. Talagang mababa lang, maliit lang. Sabi nga po ay sakto lang para hindi ka mamatay sa Pilipinas. Sakto lang talaga. Ito pong lalaki ito ay nangarap po at inasal po niya na mabawi yung kanyang buhay. At naisip po niya na tumaya sa loto. Hindi ko sinasabing tumaya ka sa loto na makapit na. Hindi ko po sinasabing na gayahin itong lalaki na ito. Siya nga po ay tumaya sa loto at pagkalipas po ng ilang oras, nalaman po niya na siya ay nanalo ng 100 million. Siyempre yung masaya siya. No? Sino bang? Nung nakaraan, nanalo nga lang po ako sa, hindi po sa loto, sa resibo, 280. Yung puso ko na, nagkabili ako ng bigas. Yung 280 po na bigas sa akin ay pag-isang million po yun. Dahil kami po sa dorm ay pwedeng mag-loto. At yun nga po, nung siya po ay nanalo sa loto, marami siyang pera, nagkaroon siya ng maraming kaibigan, at yung mga kamag-anak niya dati na hindi siya kilala ay ngayon ay kilala na siya. Doon na po na nagkaroon siya ng maraming kaibigan, nagkaroon siya ng maraming sasakyan, at ang nakalungkot po dito mga kapatid ay sa kabila ng pagkakaroon niya ng maraming pera ay nakalimutan niya po ang Diyos. Hindi po siya pumilala sa Lord. Dahil sa karamihan po ng kanyang pera ay nalulog po siya sa bisyo. Nandiyan na po yung pag-inom, pagsusugal, at nagkaroon po siya ng ibang babae. Nasira po yung kanyang pamilya. At pagkalipas po ng ilang buwan ay naubos po yung kanyang pera. 100 million sa na pong naubos. At ang sabi niya, mas mabuti pang hindi na lang ako nanalo sa Lord. Dahil wala na nga akong pera, nasira pa yung pamilya mo. At na-realize ng mga kapatid na kapag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan. At kapag marami kang pera, marami kang kaibigan. Isa dito po yung reality sa ating mga tao po na nasusubukan ang pagkakaibigan sa pera. At kung gusto mong mapatunayan kung tunay mo na kaibigan yung katabi mo, pautangin mo. Dahil sa utang, nasisira yung pagkaibigan. Dahil sa pera, maraming mag-asawa ang maghiwalay. Balik po tayo sa kwento ng isang lalaki. At siya po ay talagang hopeless na. Wala na siya ng pag-asa dahil wala na siyang pera, wala na siyang mga kaibigan, at wala na yung kanyang pamilya na kasama ng panahon na siya ay wala ganong kayamanan.
po, siya po ay napadaan sa isang simbahan, sa isang Mormon church. Narinig niya po yung word na kapayapaan at kagalakan. At nagkaroon siya ng interest. Sabi niya, ito yung hinahanap ko, kagalakan. At siya po ay pumasok sa loob ng church kahit hindi siya pinapasok. At siya po ay kinig sa preaching ng isang pastor. Ang sabi po ng isang pastor doon, ang tunay na kagalakan ay sa Panginoong Jesucristo ng ating mga. Tumatak po yun sa isip niya. At isa pa sa narinig niya, iwan man tayo ng mga tao minamahal natin. Ang Lord hindi tayo iwan. At yun po yung talagang tumatak sa puso niya na Jesus loves you. At siya po ay nagpatuloy at tunay na nakilala sa Panginoon. Kaya isa sa mga testimony niya mga kapatid, nung siya ay tumayo sa likod ng pulpito, sabi niya, ang tunay na kayamanan pala ay sa ating Panginoon, Jesucristo lang mga kapatid. Hindi sa material na bagay, hindi sa kayamanan ng mundong ito. Kaya kung mayroon kang Jesus sa iyong buhay, dahil kung bakit kumamasarot. Kasi yung pera dito lang. Pero yung pangako ng Panginoon doon sa heaven, yung ginto na lalakaran, walang katumbas na halaga ito, mga kapatid. Walang katumbas na halaga na magkaroon ka ng kaligtasan. Kung makakandaan po natin, kung mababasa natin sa Bible, si Peter po ay nakakapagpagaling. At ang sabi po ng isang tao, babayaran kita, bigyan mo lang ako ng ganyang klase na pangyarihan. Ang sabi po ni Peter ay hindi ito nababayaran. Ang kaligtasan ng mga kapatid ay hindi po nabibili, libre po. If you believe in Christ, you must obey Him and accept Him as Lord and personal Savior. Yun po yung libre, wala pong bayad. Ang kailangan lang po natin mga kapatid ay panampalatayaan, tagapin, at sundin ang ating Panginoong Jesucristo. At yun na, conclusion na po tayo, tapos na yung story tayo. Blessed na po. At next slide po. Yan. Ano naman po yung pagkakaiba ng happiness at joy? Yan po yung, according to my research, yun po yung pala yung pagkakaiba ng happiness and joy. What is the difference between happiness and joy? Happiness is a temporary emotion that will come and go depending on your circumstances. At sa joy naman, is in a simple emotion, it's internal and remains no matter what you go through. Yung happiness para mga kapatid ay temporary lamang. Ibig sabihin po ay pangsamantala. Tulad po sa lalaki, yung kanyang 100 million na napanulan sa loto ay temporary lang po. Ibig sabihin ay saglit lang at nawawala po. At sa joy naman po ay eternal, panghabang buhay, walang hanggan at nananatili. Ano yung pipiliin mo mga kapatid? Yung manalo sa loto o tanggapin si Jesus Christ as Lord and personal Savior? Pwede bang bro, tanggapin ko muna yung manalo sa loto tapos susunod tanggapin mo na si Jesus Christ para may pera na ako, may buhay na wala na pa. Pero sabi po ng Biblia mga kapatid, we cannot serve in two masters. Hindi tayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon o sa dalawang master. Hindi ko po sinasabing hindi ko naman po sinasabi na bawat yumaman. Ang sinasabi ko mga kapatid ay sino yung pinaka-Diyos mo? Yung pera o si Jesus Christ? Minsan sa panahon po natin ngayon talagang sa hirap ng buhay, pag Sunday po ay mas pinipili natin magtrabaho kahit ando na yung opportunity na tayo po ay makadalo sa pagsamba. Naghahabol po tayo. At naranasan ko rin po dati yan, mag-part-time sa Dalyaw. Mas pinipili ko po mag-part-time kaysa mag-church. Narealize ko mga kapatid na although may pera ko, bakit parang kulang pa rin. Hindi ako satisfied or kulang pa rin. Pero nung pinili ko mag-church ng Sunday, ang Lord ay nagpo-provide at
minsan may sumusobra pa. Ito po isang mga testimony ng mga kapatid na ang Lord hindi magkukulang. Basta unahin natin siya. Kaya sabi po ng Biblia, seek the first the kingdom of God and righteousness. Unahin natin ang magpabilang sa kaya ng Panginoon. At siya yung magdadagdag ng ating mga pangangailangan. And next slide po sa ating keyword sa bagay ito. At sabay-sabay po natin basahin. Sa John chapter 15, verse 10 to 12 and verse 10. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Verse, tapos na ba? Yes. Ayan. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po niya, kung sinusunod niyo ang utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos sa inyo, pagmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kung mananatili. Kaya meron pong kanta, di ba? Mananatili sa iyo, piling, sasambahin ka. Ang kawata-kawalan pa. Yan po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto mo ba ng tunay na kagalakan? Tunay na kapayapaan? Jesus is the way, the true joy. Si Jesus Christ po ang kailangan natin kung gusto natin magkaroon ng tunay na kagalakan sa ating buhay. Minsan yung ibang tao nagpapasaya sa atin, minsan yung ibang bagay nagpapasaya sa atin, pero temporary lang po yun. Pero kung mayroon kang Lord sa iyong buhay, iwanan ka man ng taong pinakamamahal mo, yung kagalakan sa iyong puso. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang sabi po ng Biblia, Diyos ang unang pumili at unang nagmahal sa atin. Kaya sister, huwag ka nang mag-imot-imot minsan. Brother, huwag ka nang mag-imot-imot na feeling natin walang nagmamahal sa atin. No? Sabi po ng Biblia, Diyos ang unang pumili sa atin. Diyos ang unang nagmahal sa atin. Kaya huwag kang malungkot kahit sigit ka ngayon. Kasi ang Lord, mahal na mahal ka. Huwag kayong malungkot no? Kung walang pang-asawa, huwag na yan. Bigyan mo na yung time para sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay hindi magkukulang sa atin. Amen po. At ang title po ng ating preaching, pwede bang sabihin mo sa iyong katabi? Jesus gives me joy. Si Jesus ang nagbibigay sa akin ng kagalakan. Yung bata, parang sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, minsan naisip ko rin po ba na yung kung babalikan mo yung childhood memories mo na ang sarap ng buhay ng bata ay yung maglalaro lang, kakain, tapos patutuloyin ka sa tanghali, tapos natatas ka para makapaglaro. Pero ang realidad ngayon mga kapatid, kaya pala dati, nung tayo yung mga maliliit pa, hinihintay tayo kumain para sabay-sabay tayo kumain. Kasi darating tayo sa time na mag-is na lang tayo makakain sa pagkain. Amen? Pero huwag kang malungkot mga kapatid. Kapag mayroon kang Jesus sa iyong buhay, yung kagalakan ay nag-uumapaw na hindi ka piling piling mo kasama ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay. Ang sarap maging bata ulit na wala kang iisip sa minsan sa pagtulog natin, yung trabaho nadadala natin ay yung engine, yung trabaho, makakabalik na ay yung output ko, kulang. Hindi na naman makapagalitan. Diba? Ganun tayo minsan. Pero ang promise po ng Lord, yung tunay na kagalakan ay makakatagpuan po natin sa kanya kung tatanggapin po natin siya as Lord and personal Savior po. Sa point number 1 na tayo. Point number 1, Jesus is the source of my hope and joy. Ang Panginoong Kristo ang pinagmumulan ng aking pag-asa at ang aking kagalakan. Sa James chapter 1 verse 2 to 3,
Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Mga kapatid, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyo nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Sino po din may alahas? May pintos na goal? Ayan, si Karen. Ang sabi po ng Biblia, ang ating pananampalataya po daw ay para daw po dito na dumaraan po sa apoy. Bakit po kailangan ang gold po ay dumaan sa apoy? May idea po ba kayo? Kasi po ang pagmina po ng gold, hindi po ito pagka bukal po ng lupa ay alahas na po agad ito ng pwedeng. So marami pong proseso. Nung po ako ay nagtatrabaho pa sa Saudi, ang Saudi po ay ang pangalawang pinagpunan po nila, una po ay langis, pangalawa po ay gold. Talagang sa palengke, akala ko po peke yung mga gold. Yung pula ay totoo dahil napakarami nilang gold doon. At ako ay nakabili ng isang piraso. Ngayon ay naisip lang ako din sa Cebuana kasi pinang-apply ko dito sa Taiwan. Sabi nga po ng Bible ay bakit kailangan idaan yung gold sa apoy? Kasi doon pala po sinusubukan kung tunay na gold yun. Ganoon din po yung ating pananampalataya mga kapatid na kailangan dumaan po tayo sa mga trials para masubukan po kung tunay yung ating pananampalataya. Ito ba ay magpapatuloy o tatalikod sa Panginoon? Even Job, sabi po ni Job, mabuting bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Panginoon? Hindi masasama. Si Job ay kilala sa kanilang lugar at siya po ay, ang sabi po ng Biblia, siya po ay servant ng Lord. Pero sinubok po yung kanyang pananampalataya. Pero sa puso po niya, nandun po yung kagalakan niya. Ang sabi niya kay Mrs. Job, ang sabi ni Job, ni Mrs. Job, kay Mr. Job, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka. Ano na yung nawala yung kanyang kayamanan, namatay lahat ng kanyang mga anak, at nagkaroon siya ng sakit sa balat. Na nag-iisa na lang na mayroon siya yung kanyang asawa, si Mrs. Job, na imbis na i-encourage siya, ang sabi ni Mrs. Job kay Mr. Job, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Pero yung kagalakan ni Job at sa puso niya, yung pananampalataya, ang sabi ni Job, mabuting bagay lang ba ang pangalaman natin sa Panginoon? Kaya sabihin mo sa katabi mo mga kapatid, magpatuloy ka lang. Patuloy, mga kapatid. Hindi ba ang tapikin mo? Wala kang katabi kaya sa iyo lang. Magpatuloy. Magpatuloy mga kapatid. Dahil kung tatalikod din tayo sa Panginoon, wala din mangyari. Isa sa mga pangako ng Panginoon sa Exodus chapter 14:14, God will fight for you, you need be still. Ang kailangan lang ay manatili. Manatili. Kasi kung aalis ka din mga kapatid, babalik ka rin. Kasi ginawa ko na rin po yan. Wala din po akong nagawa. Kahit na doon na ipinagpalit ko yung ministry sa magandang, sa malaking sweldo. Although, andun yung malaking sweldo, pero sa puso ko po mga kapatid ay mayroong kulang. At yun po ang ating Panginoong Jesus Cristo. Kaya kung ang plano mo ngayon, kung nagbabalak ang lumayo sa Panginoon, huwag mo nang ituloy. Masisira lang ang buhay mo. Huwag mo nang subukan, mga kapatid. Sabi nga ni Duterte, masisira ang buhay mo. Yan po yung tunay, mga kapatid. Sa buhay po natin, kaya sabi po ni Apostol Santiago, mag-alala. Huwag naman yung problemado ka na tumatawa ka ng malakas pa sabihin na sila ulo ka na. Huwag naman kapatid. Ang ibig sabihin po dyan, na yung kagalakan sa kabila ka pang mga kapatid na dumaranas tayo ng mga problema, andun yung pag-asa natin na darating yung time na makuhugam natin yon at ma-realize natin na ang pangako ng Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya sabi ng Bible, this is the same yesterday, today, and forever. Ang ating Panginoon po ay hindi nagbabago. Kung tinulungan ka noon, tutulungan ka ngayon, at tutulungan ka bukas at magpapalin. Ganun po yung pangako ng ating Panginoon. Kaya magalak sa
tuwing dumaras kayo ng pagsubok. Dahil ito po ay mayroong reward bilang isang Kristiyano. Sapagkat biblikal po, ang sabi po doon, manatiling hanggang wakas ay maliligtas. Minsan ang paghahingi po ng ibang tao na kapag tinanggap po na si Jesus Christ ngayon, tapos kinabukasan, katalibutin na, ano pa rin po yung kaligtasan. Hindi po mga kapatid, manatili po, yun po ang kagustuhan ng ating Panginoon. Na nagpapatuloy po tayo sa kabila ng problema, sa kabila ng mga pagsubok, na ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. At sa Romans chapter 15, verse 13, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Nawa ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya rin nagbibigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para patuloy na malugo. Patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. What is the fruit of the Holy Spirit? Love, joy, kindness, faithfulness, patience, and self-control. Kung meron po tayong banal na Espiritu, makikita po ito sa ating mga pamumuhay. At sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, andun po yung pag-asa. Kasi po dyan, pag-asa, kagalakan, kapayapaan. Kung meron ka pong Jesus sa iyong buhay, andun po yung pag-asa. Na kailanman ay hindi mawala. Andun po yung kagalakan, at andun din po yung kapayapaan. Kaya ang hirap sumuko sa buhay kapag alam meron Diyos na kailanman ay hindi ka sinusuko. Gusto mo lang sumuko pero ipilit na pinapaalala sa atin ng Panginoon. Sayang yung nasimulan mo. Kaya sabi ni Apostol Paul, tinulad tayo sa mga mananakbo. Ang buhay ng Kristiyano ay parang nasa si Sis Babs. Tuwing mga natin na lagi kong naalala si Sis Babs. Di ba Sis Babs, kapag tatakbo ka, hindi ka na pwedeng sumuko doon sa kalagitnaan. Kailangan tapusin mo. Kapatid, hindi ba mabagal tumakbo basta nagpapatuloy? Kasi mayroong Kristiyano na sa una ang bilis tumakbo. Pagdating sa kalagitnaan, tumitibig. Nawa hindi mangyari sa akin. Ang panalangin ko mga kapatid ay patuloy tayo sa mga ng Panginoon. Tumakbo bilang isang Kristiyano na sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ang tumutulong sa atin. Sino po yung nakakaalam ng isang Kristiyano po na silang dalawa po ay naglalakad at kasabay na si Jesus Christ sa dalampasigan. Siyempre pag naglakad ko po sa buhangin, andun po yung bakas. At napasin po nung lalaki na diba, pag dalawa kayo naglalakad, apat yung bakas ng paa. At napasin po nitong lalaki na dalawa na lang yung bakas ng paa. Sabi niya is, nasa na si Lord, iniwan niya na ako. Pero hindi niya napansin. Kagana na pala siya nito. Ganun po tayo mga Kristiyano, mga kapatid, na kapag hindi na po natin kaya, binubuhat na po tayo ng ating Panginoon. At na-realize natin na ang pangako ng Panginoon ay hindi nagbabago. Tapat, kailan pa man. Next slide po sa pangalawang puntos natin. Jesus wants you to experience joy in Him. Gusto ni Jesus Christ na maranasan natin yung kagalakan sa Kanya. Gusto mong maranasan yung tunay na kagalakan, mga kapatid? Iwan ka man ang tao pinakamamahal mo, pero ang Lord kailanman ay hindi ka niya iiwan. Ganun po ang gusto ng Lord sa atin, yung tunay na joy po sa piling ng Panginoon. At sa John chapter 16 verse 24, "Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete." Hanggang ngayon, at wala pa kayo humingi sa Kanya, sa aking pangalan, humingi kayo at nakakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. Ito yung sabi ng ating Panginoong Jesus Cristo. Hingi lang sa Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong mahina.
Kung sa lumang tipan, kailangan yung mga high priest lang muna ang makapasok o makaranas ng presence ng Lord. Pero ngayon, pwede na tayo lumapit sa Panginoon direct at humingi sa Panginoon. Bakit ka pa nahihiya? Huwag kang mahiya, mga kapatid. Lapit lang sa Panginoon at humingi sa Kanyang pangalan. In the name of Jesus. Kaya ang panalangin natin, in the name of Jesus, bibigyan ka rin ngayon ng asawa. In the name of Jesus, yung mga problema mo sa pamilya, malulutas. In the name of Jesus, yung problema mo sa inyong pan, babaitin yan, huwag mo lang sukuhan. In the name of Jesus, magiging mature din tayo Kristiyano. Pili mga kapatid, sa simbahan na ito, nalaki kong nasabi na ang tunay na Kristiyano ay hindi natampuhin o hindi matampuhin. At ito po ay na-realize ko dahil ako po ay tampuhin dati, no? Na mapagsabihan lang ng coordinator ay umalis na, nag-electric na, naranasan ko yan. Nag-click ako sa mga GC namin at kinamusta ako dahil lang po yun sa ulam. Ako ay nag-isa ng gulay, ang sabi ko ng isang kapatiran. Ano bang itong niluto mo parang pakain sa bawal? Nag-import pa ako, yung paghiwa ng sibuyas, maya-maya pa ako, tapos yun na yung sabi. No? Doon pala mga kapatid ay sinusubok ng ating pananampalataya na tanungin mo yung sarili mo, bakit nandito ka pa rin? Bakit? Kasi, hindi ka tampuhin. Nandito pa rin tayo dahil andun yung kagalakan natin sa paglilipod sa Panginoon. Na na-overcome natin yung pagiging tampuhin. Kaya huwag kang tampuhin na. Sabihin mo sa kapatid mo, huwag ka na magtampo. Tampuhin. Hindi lang sa Panginoon mga kapatid ko, ano ba yung ating hinihingi sapagkat libre. Eh, tanong ko, bakit kailangan ko pang humingi kung God all-knowing? Kung alam naman ng Lord yung aking pangailangan, bakit kailangan ko pang humingi sa pamagitan ng panalangin? Sino po yung mga magulang, yung mga anak dito? Yung anak mo ay sis, ano po? Ano pa? Ha? Sarah. Si Sarah, ano pong babae yung anak mo? Si Sarah ay may anak na babae. Paano malalaman si Sarah yung gusto yung laruan ng anak niya kung hindi sasabihin sa kanya? Diba? Ganoon din po ang Lord. Di ba si Sarah mas sarap magbigay sa anak kapag malambing, kapag naglalambing? Diba? Ganoon din po ang Lord mga kapatid na kapag naglalambing tayo sa Lord. Lord, baka naman. Gusto ko na mag-asawa. Lord, baka naman. Diba? Ganoon po ang Panginoon mga kapatid na kapag humingi po tayo sa Kanya, hindi lang po. Siyempre kapag tayo ay humingi sa Panginoon, ang sagot niya ay tatulan. Yes, no, and wait. Kapag no, huwag mo na ipagpilitan. Masasaktan ka lang. Yan po mga kapatid, hilang ko sa Panginoon po yung sabi niya para malubos ang inyong kagalakan. Kapag at nawa, mga kapatid, hindi naman tayo kapag nakuha natin yung hiningi natin sa Panginoon ay lumalayo na tayo sa Panginoon. Hindi po ganoon. Kapag nakuha natin o answer prayer na po ay nagpapatuloy pa rin. Yun po yung tama at karapat-dapat. Next slide, sa Ephesians chapter 4, verse 1. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love, and long for my joy in my crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo sa Panginoon. Mahal na mahal ko kayo at nasasabi ko kung makita kayo. Kayo ang kagalakan at katimpala ko sa pag-lingkod. Ito yung sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Philippians at ang misaya ng Lord sa umagang ito na kagalakan natin, ano po, ng mga Kristiyano na nagpapatuloy ang bawat isa. Yan, ito, na-invite ko, nagpapatuloy. Ginamit ka lang ng Lord, pero yung kagalakan natin, mga kapatid, at yun yung gantimpala natin na nakita natin ang ating mga kapatiran na nagpapatuloy. At encouragement din po sa atin yon na
magpakatatag po tayo. Sabi ni Apostle Paul, stand firm in the Lord. At sabihin mo ulit sa iyong katabi, stand firm in the Lord. Magpakatatag kayo. Magpakatatag, sabi. Magpakatatag kayo sa Panginoon. Next slide po. Sa point number 2 tayo. True joy is found in Jesus. Ang tunay na kagalakan ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang po yung kagalakan, yung tunay na kagalakan na hindi po mababayaran po. Sa 1 Peter chapter 1, verse 8, for you have not seen Him, you love Him, and even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Sa Tagalog po, kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya, at kahit hindi nyo pa siya nakita, hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-umapaw ang inyong kagalakan na hindi kaya ipahayag ng bibig. Ito yung sabi ni Apostol Pedro, na kahit hindi pa natin nakita ang ating Panginoon. Kaya sabi po niya, mga palad ng taong naniniwala kahit hindi ako nakita. Hindi man natin nakita si Jesus Christ, pero naranasan natin yung kanyang pagmamahal. Amen? Naranasan natin yung forgiveness at naranasan natin yung kanyang mercy. Kaya kapag worship time, huwag tayong magtaka kung mayroong umiiyak kasi isa yun sa mga tears of joy. Yung po na iiyak ka dahil sa kagalakan, dahil naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon na kailanman ay hindi mo naranasan dati. Yung forgiveness na naranasan mo na hindi mo naranasan dati. At yung tunay na kagalakan sa Panginoon ay naranasan natin. Yan po yung sabi ni Apostol Pedro, yung tunay na kagalakan ay makatagpuan natin sa ating Panginoon Jesucristo. At sa Hebrews chapter 12, verse 2, fixing your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Sabi po ni Apostol Pablo, ito natin ang ating paningin kay Jesus na siya ang sandigan ng pananampalataya natin mula simula hanggang katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa cross at hindi niya ito kinahiyang dahil iniisip niya ang kaligayang naghihintay sa kanya. At gayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Focus your eyes to Jesus. Kaya kung naghahanap ka ng perfect na church, meron ba? Kung naghahanap ka ng perfect na church, kung meron man, pagpunta mo doon, hindi na perfect kasi nandun ka. Amen? Huwag mong tingnan yung kamalian ng iba. At bago mo tingnan yung kamalian ng iba, mga kapatid, tingnan muna natin yung sarili natin. At bago natin husgahan yung buhay ng iba, husgahan natin yung ating sarili. Ini-encourage ko yung mga kapatid na mag-focus tayo sa Lord, huwag sa ibang tao. Huwag tayong humanap ng magandang tugtugan kasi hindi naman concert yung pinuntahan ko. We are worshiper of the Lord. Tayo ay manamba ng Panginoon. Sa lumang tipan na walang instrument. Hindi ko sinasabi kayo walang instrument. Pero biglang gumamit ng instrument ang sabi doon sa pagsama sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga bago po, sa mga bagong attendees natin now, na mag-focus lang po tayo sa Panginoon mga kapatid. Tulad nyo rin po kami na nangangailangan ng pagbabago. Ang tunay ng pagbabago mga kapatid ay sa Panginoong Jesucristo lang natin nakatagpuan. Tulad nyo rin kami na sa biyaya lang ng Panginoon kaya nandito kami. Sa pag-ibig lang ng Diyos kaya nakakatayo kami dito. At sa grasya ng Panginoon kaya nagpapatuloy kami. Yun lang po yung lagi nating tingnan na huwag po natin tingnan yung kahinaan ng iba, huwag po natin tingnan yung kamalian ng iba, kundi tingnan po natin yung kabutihan ng Panginoon. Sapagkat kung hindi po mabuti ang Panginoon, wala po tayo dito. Salamat sa biyaya ng Panginoon kasi kung
Kung nasa batas pa tayo ng lumang tipan, kailangan natin magdala ng mga animal sacrifice. Kailangan natin magdala ng tupa, kambing. At ang sabi ng Hebrews, kapag walang dugo, walang kabayaran sa kasalanan. Kasi yung dugo na yun, yung pansamantalang kabayaran ng kasalanan. Pero pagdating sa bagong tipan, dugo na ng ating Panginoong Kristo yung bayad sa kasalanan ng buong mundo. Kaya, we are under the law, we are under the grace. Nasa grasya na po tayo. Wala na po tayo sa batas ng Panginoon. Grabe yung batas ng Panginoon. Siya na po yung nag-adjust. Kaya ang tanong, bakit ayaw mo pa rin magsimba? Ang tanong, bakit ayaw mo pa rin maglingkod sa Panginoon? Sabi dyan, namatay siya sa krus. Inalay niya yung kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. What is the reason? Ano yung dahilan kung bakit nahihirapan tayo lumapit sa Panginoon? Kasalanan? Kaya tayo ay mga makasalanan. Kaya sabi ng 1 John 1:9, kung ipapahayag lang ng ating mga labi ang ating mga kasalanan sa Kanya, tayo ay Kanyang matatawaran. Kung tayo mahiyan sa Panginoon mga kapatid. Sapat ang biyaya ng Diyos sa atin, na kailanman ay hindi magbabago. And next slide, sa Book of Psalm chapter 16, verse 11, sabi po ni David, "You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal treasures at your right hand." Ituro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling niyo ang aking mga tagpuan, hiligayang walang hanggan. Ano sabi ni David? Sino po nakakilala kay David? So, kilala po natin si David, pangilang hari po siya ng Israel. Pangalawa po. Ang first king po ng Israel ay si King Saul. Ang pangalawa po ay si King David. At ang siyempre po yung kanyang anak na si King Solomon. Nasabi po niya yan, ang panahon na siya ay ano po nangyari kay David. Kung siya po ay nandun sa balcony ng kanyang kaharian, ay nakita po siyang magandang babae na naliligo. Kaya, brother, huwag kang punta ng balcony para hindi ka makakita ng babae na maganda. At siya po ay nagandahan doon. At yun po yung nagsimula kung bakit nagkaroon siya ng kasalanan sa Panginoon. Yung consequence na dinaras niya, yung kanyang mga anak ay kinalaban siya. Grabe yung nangyari kay David. Pero nasabi niya yan, itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay ng pumunang kasiyahan. Isa lang po ang pinarelay sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na kahit anong sama natin, kapag lumapit tayo sa Panginoon, andun yung kagalakan na mararanasan natin. Kahit anong sama ko pala, Lord, kaya-kaya mo akong tanggapin. Kahit anong dumi ko pala, Lord, kaya-kaya mo akong yakapin. At kahit gano'ng masama, kaya-kaya mo pa ako, Lord, mahalin. Ganun po ang Panginoon, mga kapatid. Hindi katulad natin tao na minsan yung trust issue, kapag nasira mo na yung isang tiwala, ang hirap ng ibalik. Lalo po sa mga kababaihan. Kahit 10 years ago, 15 years ago na nangyari yun, nandiyan pa rin. Ang galing nilang, sabi ni Brother Bliss, ang galing nilang makatanda. Yung mansari, yung anniversary, nakalimutan. Pero hanggang ngayon, sabi niya, tandang-tanda niya pa rin. Ganun po. Kaya minsan ang babae din na po ay parang hindi yan, madaling mag-imbestiga. Kapag nakakita yan ng konting evidensya, kahit hindi totoo, minsan tamang hinala daw lang. Tama pa yung Melvin? Hindi naman po, hindi totoo. Yan po ang sabi ni David, ano po, yung tunay na kagalangan at tunay na kasiyahan ay sa ating Panginoon na mga tagpuan. Sa ating conclusion na po tayo. Yan, conclusion na. Bago tayo mag-conclusion, ito pa tayo. Yan, napaka-awa pala ng time natin. Ay meron po kung kwento ulit. Idadaan ko lang sa kwento. Yan.
konektado pa rin po naman sa ating preaching. Pero po mga kapatid, ang panganay po ay lalaki at ang panganay po ay babae, ang bunso po ay lalaki. Natapos na po yung kanilang school at sila po ay bakasyon na. Yung kanila pong magulang ay basis sa negosyo nila. Nakapag-decide po yung kanilang magulang na itong magkapatid po ay pumunta sa probinsya sa kanilang lola. Ito pong kanilang lola ay mag-isa lang sa buhay, yung mag-isa lang po sa kanyang bahay. At ito pong kanilang lola ay medyo suplada, stricto. At isang araw po ay habang naglalaro po yung bunso, ang lalaki, dahil yung kanila pong lola ay maraming alagang bibi. At naglalaro po itong lalaki doon po sa ilog. At kumuha po itong bunso na ito pong lalaki ng patpat at inihagis po ito doon sa ilog at aksidente pong natamaan ng batang lalaki yung isang bibi. At yung bibi po ay namatay. At nakita po ito ng kanyang ate. At ang sabi po ng kanyang ate, "Ala, bunso, napatay mo yung bibi ng ating lola." At natakot po itong bunso. At kinagabihan po, sila po ay nag-dinner o naghapunan. Ang sabi po ng lola doon sa ate, "Dahil ikaw ang nakakatanda sa inyong magkapatid, ikaw ang maghuhugas ng pinakain natin." At biglang sumagot po itong ate, "Lola, si bunso na po kasi magaling yan maghuhugas." Sabi po ng bunso, "Hala ate, bakit ako? Hindi ako naghuhugas sa ate." At binulungan po itong ate, bumulong po itong ate sa kanyang bunso. Sabi niya, "Bunso, alalahanin mo yung bibi, namatay mo." Kaya sabi ng bunso, "Sige na nga, lola, ako na maghuhugas." At wala po nagawa itong batang lalaki dahil takot siyang pagbubog ng kanyang lola, mga tapang pupunglo. Kinabukasan po ay Sabado, araw po ng paglalabagis. Ang sabi po ng kanyang lola doon sa ate ay, "Dahil ikaw ay nakakatanda, ikaw ay maglaban ng mga damit natin." At sumagot po agad itong ate, "Lola, kaya na po yun ni bunso kasi magaling itong maglaba." At sumagot ulit itong bunso ng kareklamo, "Hala ate, hindi ako naglalaba sa atin. Alam mo naman na meron tayong washing machine doon." Mayaman yun. Sa probinsya, wala pong washing machine dahil wala pong kuryente. At sumagot kagad itong ate, "Pabulong, bunso, alalahan mo yung bibi." Ilang panakot. Sumagot itong bunso, sabi niya, "Sige, ako na nga ate maglalaba." Wala siyang nagawa pa ulit-ulit. At panghuli ay walang tubig sa siya. At ang sabi ng kanyang lola sa ate, "Dahil ikaw yung malaki at nakakatanda, ikaw na yung umigib dahil wala tayong tubig sa siya." At sumagot din po itong ate sa kanyang lola, "Lola, si bunso na ang iigib kasi paborito niyang gawin niya." At yun naman sinabi ng ate sa kanyang bunso, "Bunso, alalahanin mo yung bibi, napatay mo." At nagsawa na itong bunso dahil hindi lagi panakot sa kanyang ate. Sabi ng bunso, "Ayaw ko na. Aminin ko na sa lola ko na napatay ko yung bibi." Kaya pumunta yung bunso sa kwarto ng kanyang lola. At habang siya ay palapit pa lang, siya doon, ay umiyak na siya para hindi siya bubugin. Kasi ano na yung pamalo eh. Ito na, nag-upisa na yung bunso. Si bunso, sabi niya, "Lola, sorry po. Nung ako ko yung naglalaro ng nakaraan, napatay ko po yung isang bibi." Ano pong ginawa kaya ng lola? May idea po kayo? Pinalo na agad? O bumili din ng bagong bibi? Ang sagot po ng kanyang lola, "Bunso, nung time na yun, nakita ko yung pangyayari. Nakita pala ng lola. Ang hinihintay ko lang ay lumapit ka sa akin at magsorry." Ganun din po tayo sa Panginoon, mga kapatid, na hinihintay lang po tayo ng Panginoon. Na andun po yung kagalakan sa ating mga puso, na kapag lumapit po tayo sa Panginoon, na tayo po ay Kanyang patatawarin.
Yun po yung story ng mga kapatid na kahit ano yung kasalanan natin, kapag lumalapit tayo sa Panginoon, andun yung kagalakan sa puso natin na tayo ay patawarin ng Lord. Kasi ang sabi naman ng Biblia, kung ipapahayag lang ang ating mga labi, ang ating mga kasalanan, tayo kanyang patawarin. Andun yung sa puso natin, yung kagalakan, yung pag-asa natin na anytime makakalapit tayo sa Panginoon. At yun lang po ang istorya ng ating preaching na meron po tayo mga tunan. At huwag lang natin tandaan yung istorya ng Biblia. Sa conclusion po natin, sabay-sabay po natin basahin sa Philippians chapter 4, verse 4 to 7. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, with prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Ang ito sabi ni Apostle Paul, ang sayo po ng Lord sa atin, tayo po ay magalak sa Panginoon. Inulit ko, magalak kayo sa Panginoon kung ano man yung ating mga sitwasyon, idaan natin sa panalangin. At yung kapayapaan at yung kagalakan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun po yung napakaganda mga kapatid na magalak tayo lagi sa Panginoon. Yun po yung assurance na ibinigay po sa atin ng Lord, yung kapayapaan, yung pag-asa at yung kagalakan. Nawa, meron po tayong natunan sa mga ito at naniniwala po ako na ang tunay po ng kagalakan ay sa Panginoon Kristo na lang natin mga kapatid. Yan lang po. God bless po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa kanyang kagalakan na ibibigay po sa atin. Nawa, ito po ay magsilbing aral po sa ating lahat mga kapatid na kung hinahanap mo man sa ibang bagay o sa ibang tao yung kagalakan, mas piliin mong hanapin yung tunay na kagalakan sa Panginoon. Sapagkat yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Yesus Cristo ay is not temporary lang. Is eternal. Yung walang hanggang kagalakan na ibinibigay sa ating Panginoon. Sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, andun yung kagalakan sa ating puso at yung pag-asa sa ating puso ng Panginoon ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pabayaan. Mga kapatid, sa mga ito ay sa pag-iwalay-walay natin sa kanya-kanyang buhay natin as believers of Christ, andun yung baunin natin yung mensahe ng Panginoon na ano man yung mangyari, ang Diyos kailanman ay hindi tayo pababayaan. At ang gusto ng Panginoon na yung kagalakan na binibigay sa atin, yung panghawakan natin. At tayo po ay po. Hallelujah, Heavenly Father Lord, salamat Panginoon sa iyong mensahe, Panginoon. Tunay nga o Diyos na tunay na kagalakan o Lord ay sa iyo namin makatagpuan, Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa iyong mensahe sa mga ito, Panginoon. Tunay nga o Diyos na iyong pag-ibig ay yung grasya, Panginoon, ay kailan mo, Panginoon, ay hindi mawawala, Panginoon. Dalangin namin o Diyos sa mga ito, Panginoon. Sa mga Panginoon na nakakaranas, Panginoon, ng mga problema. In the name of Jesus, Panginoon, sa mga Panginoon, yung mga problema sa pamilya. In the name of Jesus, Panginoon, yung ayos. At sa lahat, Panginoon, yung mga problema financial. In the name of Jesus, Panginoon, sa Panginoon, magpapabay. At sa lahat, Panginoon, yung mga problema sa trabaho. In the name of Jesus, Panginoon, sa Panginoon, ay yung ayos. Idalangin namin, Panginoon, sa bansang Pilipinas namin, Lord, na sa kabila, Panginoon, ng corruption, Panginoon, na dinaranas sa Pilipinas, O Lord, ang panalangin namin, O Diyos, na bigay mo ang Panginoon, na maayos na leader, Panginoon, na makakilala sa iyo, Panginoon. Dahil yun lang po, Panginoon, ang aming nagawa, Panginoon, na maging maayos ang aming bansang Pilipinas. Na dumating, Panginoon, yung time na hindi nakakapag, Panginoon, mag-abroad, na makasama namin, Panginoon,
Dahil mahirap, Panginoon, malayo na iniwan po namin yung aming mga anak, yung aming mga magulang para bigyan lang sila, Panginoon, ng magandang kinabukasan. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na binibigay mo pag-asa, sa patuloy, Panginoon, na binibigay mo kapayapaan, sa patuloy, Panginoon, na binibigay mo kalalakad, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. At sa iyong iglesia na ito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, samahan ng bawat isa. Sa aming Pastor John, sa coordinator ng church ito, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng Lugos Church, Panginoon, at Panginoon, na patuloy na bigyan mo, Panginoon, kami ng kagalakan sa paglilingkod, Panginoon, na huwag mong hayaan na manghina ang bawat sa Panginoon, na huwag mong hayaan na mga nawawalan ng Panginoon ng pag-asa. Lord, salamat muli, Panginoon, pinupuri ka na ikaw Diyos na sa pangalan. In the name of Jesus we pray, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. Parang umagang mga kapatid, tayo po ba ay maligaya? Sa atin po ba yung joy na binigay sa atin ng Lord? Sabi nga kanina ni Bro Jason, ang tunay na kaligayahan ay nakatagpuan lang kay Jesus Christ. Kaya tayo nandito kasi alam natin na kay Jesus Christ ay nakatagpuan. Yung tunay na kaligayahan po. Yun, i-welcome po natin si Karina Barco, yung papo. Praise God po po. Hindi po at nakuha ng Lord dito para siya ay paghihiling pasalamatan para makilala din ako siya. Hindi po yung church, yung Logos, yung tinataas namin dito, kundi si Jesus Christ po. Si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit po. So yun nga, may purpose po ang buhay mo, kaya binigyan ng buhay ng Lord para kilalanin siya at para sambahin at para maglingkod sa Kanya. Kaya maraming praise God Lord at maraming salamat sa buhay ng Nawa ay hindi ito yung una bagos ito ay huli bagos ito yung umpisa sa pagsisikmo po sa ating Panginoong Diyos. Kaya kayo po ay dumako na tayo sa ating pangalawang gawain. Sabi niya dun sa 2 Chronicles chapter 31 verse 4, inutosan din niya ang mga tao na nakatira sa Jerusalem na ibigay sa mga pari at mga Levita ang kanilang bahagi para makapaglingkod sila ng lubusan sa kautusan ng Panginoon. Sa verse 5 po, nang maipalam na ito sa mga tao, bukas palad na nagbigay ang mga Israelita ng unang ani ng kanilang trigo, bagong katas ng ubas, langis, pulot at ang iba pang produkto ng lupa. Ibinigay nila ang ikapo ng lahat nilang produkto. So ito po yung sa panahon ni King Hezekiah po, mabasa niya yung kautusan ng Panginoon na kinamad ng Lord nang magbigay sila ng kanilang ikapo. Kaya po sa verse 4, kung napabasa natin dyan, nagbigay ang mga Israelita, di ba, para sa mga pari. Kasi nung unang panahon, pari din. Ang pari nung unang panahon sa mga Levita, pinili na maglingkod kay Lord. So tayo po ngayon is, siyempre nasa new generation na tayo. Kung parang nasa New Testament na tayo, no? Ibigay ko lang kaya tayo nagbibigay at times operate, hindi lang kinamad ng Lord sa atin, bagos ito po ay para sa mga pastors na gagamitin nila ba sa kanilang ministerial langit, sa kanila and po at sa iba pang yun yung kinamad ng Lord para lubusan din sila makapaglingkod sa atin, para makapag-focus sila na mag-aral ng salita at maibahagi ang salita sa lahat. Then, yun nga, sa pangalawa naman, sabi nga doon, ay palang na nagbigay din ng mga Israelita ng trigo, bagong katas ng ubas. Yun yung mga panahon natin na kasi hindi nang masyadong yung pera. Diba? Sa atin ngayon, pinikita natin is yung pera, diba? Pero yung so, tayo, ang binibigay natin is yung pera, diba? Sa Lord. Yan po ay ginagamit naman po sa lahat, diba? Pera, hindi lang sa mga ministry na kailanganin, kundi sa lahat na dahil na po sa nagbibigay tayo dahil sabi nga doon sa mga Israelites
daw ay bukas palad silang nagbigay. Ganun din naman po tayo, di ba? Kaya meron nagbibigay tayo pag may anniversary, Christmas celebration, at lahat ng events po, nagbibigay tayo Mother's Day naman lahat yan. So, natutuwa ang Lord kapag tayo ay nagbibigay kasi nandun na, nalulugod siya na yung mga anak niya ay generous din, di ba? Tayo ay generous naman. Kasi kung hindi tayo nagbibigay, pinabayaan natin yung church na, di ba? Sabi nga, may benepisyo na binigay ang Lord kapag nagbigay natin yung tithes and offering natin. Sabi nga sa Malakay chapter 3, verse 10, 11, verse 10 po, pero ngayon, hinahamon ko kayo, nasubukan ninyo ako ang Panginoon kapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong ikapo sa budigan ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan, bubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Unang benepisyo po na binigay ng Lord sa atin, na promise niya is, i-open ng Lord yung windows of heaven. Hindi lang na-open ang windows of heaven kapag nagpipray tayo, kundi pag nagbibigay din tayo ng ating tithes and offering, diba? Pero halimbawa kung meron tayong business, investment man yan, bibigyan pa tayo more ng Lord, diba? Tayo naman meron din tayo insurance, diba? Mga isa, lalo na to, nagdaluli tayo. And pangalawa po is, yung i-bless tayo ng Lord. Sabi niya nga, sobra-sobrang pagpapala, diba? O, hindi lang naman litirang na ulan pinagbibigay ng Lord. Sino bibigay siya ng ulan para tumubo yung mga pananim, para may pagkain tayo, diba? Para sa mga palay, o iba-ibang gulay pa. Pero, sa spiritual din, binibigyan din tayo ng Lord na mapalago yung spiritual natin. Kaya diba, araw-araw tayo nakakarinig ng kanyang word of God. There is new every morning, diba, sa lahat ng mga salita niya. Hindi lang yun, nagbibigay din lang sa pera, nagbibigay si Lord na i-bless tayo, kundi help din natin. Hindi naman siguro tayo aabot ng 11 years, 10 years. Dito kung, diba, andun yung benefits na binigay sa atin ng Lord kasi palagi tayo nagbibigay sa Kanya. Then, yung karunungan, diba, sa lahat ng natin, decision sa buhay, binibigyan niya tayo ng karunungan. Yun yung pagpapala na binigay niya, binuhos ng Lord sa atin. Diba? Kaya tayo nakakapag-desisyon ng tao. Knowledge, yung kanina, sabi ni Bro, yung kaligayahan, kasiyahan na mula kay Lord, binibigay niya sa atin na kahit anumang pagsubok, dumaranas, na sa kabili natin tayo at sa bansang Pilipinas, nandun pa rin yung joy sa atin. Diba? Yun yung mga benefits na binigay sa atin. Number 10, sa number 3, yun nga, God rebuked the devourer. Sino ba yung devourer doon? Diba yung si Satan? Pag naibigay natin yung tithes at offering natin kay Lord at sinunod natin yung gusto niya, nire-rebuke ng Lord yung gawa ng kaaway sa ating buhay. Kaya nga, di ba, pinuprotektahan niya tayo lalo sa trabaho, hindi tayo aabot ng 10, 12 years kung hindi tayo pinuprotektahan ng Lord, di ba? Tapos, hindi lang yan yung natin, yung family natin, sa mga kalamidad, di ba? Sa ano pa man sa aksidente, di ba? Pinuprotektahan tayo ng Lord. So, lahat yan, walang ibang magpuprotekta sa atin kung si Lord lang. Kaya yun po yung tatlong benefits na yan binigay sa atin ng Lord dahil tayo po ay binibigay sa kanyang ipang. Tayo po ay sumunod sa kanyang kaman. Kaya nawa, patuloy natin ibuhos din yung buong puso na pagbibigay natin sa Panginoon. Kasi si Lord naman, hindi naman niya inaano kung maliit o malaking binibigay natin. Basta natin yung kasayahan natin sa puso na naibigay natin yung para sa Kanya. Para po sa mga bago ay hindi po naman po obligado na magbigay. Ito lang encouragement po sa bawat isa. So yun lamang po mga kapatid. Dati po ipag-pray ang ating lives na pray. Yes, God, Lord, and Lord, kayo po ang Diyos na hari ng lahat, Lord God. You are the Alpha and the Omega, Lord God, the beginning and the end, Lord God. You are the first and the last, Lord God. Kaya harapan naman ng payong puwing, pasalamatan, Lord God. Ikaw yung nag-iisang Diyos na hari ng lahat ng buong at buong malangitan, Lord God. Kaya may napapasalamat sa inyo na pupuri, Lord God, sa kabutihan na binigay niyo po sa amin, Lord God, sa pagpapala na binigay niyo po sa amin, lalo higit sa buhay, Lord God, na binigay niyo po sa amin, na pinakita niyo po, Lord God, yung kapangyarihan sa buhay namin, Lord. Pinagaling mo ang lahat ng mga may sakit, Lord God. Nakakita ang lahat ng bulag, Lord God. Kaya salamat, Ama. Dahil sa kamanghamang bagay na binigay mo po sa amin sa araw-araw, Lord God. Kami po, Lord
Pagpalain sa amin na ituwid yung buhay namin, Lord God, na patuloy na maglingkod sa inyo dahil matatagpuan namin ang kasiyahan ng buhay sa inyo lamang, Lord God. Sa piling niyo lamang kung matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Sabi na ng David, Lord God, ay walang ibang sa tao man o sa bagay na matatagpuan tunay na kaligayahan, kundi sa iyo lamang, Lord God. Kaya salamat sa inyong mga salita, Lord, na ibinabao niyo po sa amin ito, Lord God. Dalangin namin, Lord God, sa inyong servant na si Bro Jason, Lord God, ang patuloy na piling sa inyo. Ano man ang hilingan ng kanyang puso ay may tutuloy na ako ito, Lord God, at patuloy na pagpalain siya maging pamilya na sa bansang Pilipinas. Patuloy na ibigay niyo sa kanya yung anointing power mula sa inyong banal buhos, ang banal na Espiritu, Lord God, ang patuloy, Lord God, ang magtuturo sa kanya, Lord God, ang magbigay sa kanya ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, ang holy presence mo na patuloy manahan sa kanya, Lord God, upang ito ay magbigay kapangyarihan, Lord God, sa lahat ng nasusilan niya, Lord God, inyong banal na salita, Lord God. Kaya, Lord, patuloy na gamitin mo siya upang maraming mong makakilala po sa inyo, Lord God, makatanggap sa inyo, sa inyong anak na si Lord Jesus Christ, Lord God. Lord, sa mga kapatid na nandito, thank you rin po, Lord God, sa buhay nila, patuloy na naman ang desire ng kanilang puso ay patagpuin po at tumulong niyo po ito, Lord God. Nadalawa, Lord, yung patuloy silang maglingkod na bigyan ng kasiyahan mula sa inyo, Lord God. Patuloy na, Lord God, na magsik sila sa inyo, Lord God, dahil sa inyo lang kung matatagpuan, Lord God, ang lahat, Lord God. Maraming namin, Lord God, na patuloy na magtiwala sa inyo na ikaw yung may control ng lahat at ikaw yung provider sa amin lahat, Lord God. Nandun lang, Lord, na magiging natin sa inyong mga buhay. Lord, thank you na rin po, Lord God, sa amin tayo sa offering na maibalik namin sa inyo ito na wala ng Lord, na safe ito, Lord God, protektahan ito, Lord God, magamit lamang, Lord God, sa glorify mo lamang, Lord God, sa ikakalaro sa inyong bahay na bahay dito sa church, sa lahat ng mga nangailangan, Lord God, nakalooban ng mga ibigit na mabigyan, nawa mga iparating po ang lahat, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat sa Lord, Lord God, sa iyo, Lord God. Sa iyo, Lord, ang lahat ng kapagalihan, kalatagaan, at kabutihan, Lord God, ay sa iyo lamang. Thank you, Lord God. In Jesus' name.